Hindi pa sinimula, nais ko muna lang basahin sa inyo ang nakataas sa Matthew 25, 14 to 18. Sapagkat tulad sa isang tao na nananamparoon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanilang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2 at ang isa'y 1. Sa bawat isa ay ayon sa kanilang kaya, at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. At tumanggap ng 5 talento, pagkakay, yumaon at pinangalakal niya ang mga iyon. At siya'y nakinabang ng 5 pang talento. At ito, sa gayon din paraan na tumanggap ng 2 talento ay nakinabang ng ibang 2 pa. Sa tapat na tumanggap ng isa ay yumaon at tumukay sa lupa at itinagawang sa lapi ng kanyang master. So, tayo mga kapatid ay mga alipin ng alihim. At tayo pinagkalooban niya bawat isa sa atin ng talento. Na siguro sa iba, maaari nating mapansin na marami. Sa iba naman ay sakto lang at sa iba naman ay kaunti. Ngunit kahit na magkakaiba pa man ang mga binigay sa ating mga talento, ito ay dahil sa sukat ng ating mga kaya. Na sa mga tuwid, ito yung pinakaisip ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Sa Roma, kaya nang sinasabi sa Romans 12, verse 3. Ganito. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin na ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog, kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinangunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinabahagi ng alihim sa bawat isa. So, sinasabi sa atin na huwag tayong mag-isip na mas matayo sa ating iisipin. Sa dapat natin isipin. Kasi, kung ito lang ang makakaya mo, yun lang yung bibigay sa'yo. Walang ibibigay sa'yo na hindi mo kakayanin. Kaya kung tingin mo man ay kaunti lang ang talento mo o kaya wala ka pa, ay palakasin mo yung pananampalataya. At hindi yung palalakan mo yung nasa isip mo na ay hindi ako mahalang alin kasi kaunti lang yung talentong binigay niya sa akin. Hindi po dapat ganun. Dapat natin palakasin ay ang ating pananampalataya. Upang kung bibigyan niya man tayo ng talento, ay makakaya natin gamitin yun ng maayos. Ngayon, ano nga ba ang mga talentong ito? Ito ay ang mga spiritual gift. Ngayon, ano nga ba yung mga spiritual gift na ito? Sabi sa Efeso 4 verse 11 to 12 ay ganito. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at mga iba'y propeta, at ang iba'y evangelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Mashiach. So, sinasabi dito mga kapatid na may iba't ibang kakayahang ibinigay at ipinagkaloob sa atin. At lahat ng ito ay para sa gawain ng mga banal sa ikasasakdal at para sa ikatitibay ng katawan ni Mesha. Ito yung mga spiritual gift. Sa mga katuwid, binigay sa atin itong mga spiritual gift na ito dahil ang ating tungkulin ay makatulong at mahanda yung mga tao sa pagliligtas sa muling pagbabalik ni Yahshua Mesha. Dahil kung ating nga matatandaan sa ating mga pinag-aaralan ngayon na ang pagbabalik ni Yahshua ay malapit na. Pero bago siya dumating, dapat na ipangaral muna sa ang ebanghelyo ng kaharian sa buong sanlibutan. Saka lamang siya darating. Pero kung darating na siya ngayon, ay maraming hindi maliligtas sapagkat hindi pa nila nalalaman ang ebanghelyo. So, ito yung tungkulin natin na sa pamamagitan ng mga ibinigay na talento sa atin ay makatulong tayo sa gawaing pagliligtas.
na sinasagawa ni Yahshua Mesha na para sa ikatitibay ng kanyang katawan. Ano nga ba yung katawan na binabanggit dito? Ito ay ang church mismo. Sapagat dito sa church, iisa tayo dito sa loob ng church na ito. Kaya natin na iisa tayo sa katawan ni Mesha. Kaya nga sinasabi sa Roma 12 verse 4 and 5. Sapagat kung paano sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay ganoon din tayo na marami ay isang katawan kay Mashiach at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. So, dito sa pamamagitan ng church ay tayo nagkakaisa na kinukumpara tayo sa katawan na marami tayo dito na mga sangkap at iba-iba yung mga gawain natin dito na merong mga tagapangaral, merong sasaayos para sa ikatitibay ng church, ang mga kagamitan sa church, sa mga pinansyal ng church, at para sa ikatitibay ng mga miyembro ng church. So, bawat isa sa atin dito ay may kanya-kanyang gawain at bawat isa ay mahalaga. Dahil nga, iisa tayo sa katawan ni Mashiach. Kaya nga nang mabasa natin sa 1 Corinthians 12:27 to 30. Sasabi ang ganito. Kayo nga ang katawan ni Mashiach, at bawat isa ay mga sama-samang mga sangkap niya. At ang alin may naglagay ng ilan sa iglesia, una-una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatlo ay mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na nagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang wika. Ang lahat bagay mga apostol, ang lahat bagay mga propeta, lahat bagay mga guro, lahat bagay mga magagawa ng mga himala, may mga kaloob na nagpapagaling baga ang lahat, nang sasalita baga ang lahat ng mga wika, lahat bagay na nagpapaliwanag. So, sinasabi dito mga kapatid na hindi tayo lahat, isa lang yung gawain. Na bawat isa sa atin, kung ano lang, kung saan yung mga kaya natin, yun ang ating ginagawa. Na sapagat yun yung binigay sa atin ng alihim na talento. At dahil ito ay binigay sa atin ng alihim, dapat natin itong gamitin at pahalagahan. Kasi kung may isang bagay na ibinigay sa iyo ang isang tao na mahalaga, syempre iingatan mo yun, papahalagaan at gagamitin. At kaya nga, ganoon din to na dapat natin gamitin. At hindi dapat tayo maging mapagmataas at sa ating mga natatanggap na mga kaloob ng Espiritu. Sapagkat bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayo na kaya sabi ko kanina, mahalaga. Kasi kaya nga sa isang katawan na maraming mga sangkap, kung ang isa ay wala, ang ibang mga parte may apektuhan. Sabi sa 1 Corinthians 12:14-24, ganito. Sabagat ang katawan ay isang sangkap, ay hindi isang sangkap, kundi marami. Kung sabihin ng paa, sabagat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito, hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tenga, sabagat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito, hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroroon ang pangamoy? Tatapat, ngayon nilagay ng alihim ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat ngay pawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Tatuwa't maraming mga sangkap nga, ngunit isa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kailangan, at hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi, kundi lalo pang kailangan yung mga sangkap ng katawan na mari lalong mahihina. At yung mga sangkap ng katawan na inaakala natin kakaunti ang kapurihan. Sa mga ito, binagkakaloob natin ang lalong sagalang papuri. At ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yamang ang mga sangkap nating maganda ay walang kailangan. Na dapat hinusay ng alihim ang
katawan na binigyan ng lalong saganang puriya o mga sangkap na may kakulangan. So, kung ating pinakinggan na maayos ang binasa na ang katawan ay hindi lamang iisang sangkap, kundi marami. Hindi maaaring iisa lang na mata lahat ng katawan. Kasi kung mata lang pagtingin lang lahat ng ang buong katawan, paano ka na makakarinig? Paano ka na makakapagsalita? Kung pakinig lang lahat, paano ka na makakapanlasa? Paano ka makakakain para mag-supply ng energy sa iyong katawan? So, at hindi rin maaaring sabihin ng isang sangkap sa ibang mga sangkap na hindi siya kailangan. Sapagkat dahil nasa isang katawan tayo, kailangan natin ang isa't isa. Sapagkat kung ang isang sangkap ay wala o hindi gumagana ng maayos, ay maapektuhan ang iba pang mga sangkap. Sapagkat isa lang yung katawan nila. Kaya dapat sila ay magsama-sama at magkaisa. Kasi kung nagkakaiba-iba sila ng mga ginagawa, pero dapat iisa lang sila dapat mag-iisa lang yung kanilang sinusuportahan na mabuhay. Sapagkat kaya sabi ko kanina na kung kulang ng kahit isa man lang o kung marami, ay hindi na yun isang katawan. Sapagkat ang isang katawan ay binubuo ng maraming sangkap. Kaya bilang lang nitong sabihin na dito sa church na ito ay kailangan natin ng bawat isa. Hindi pwedeng isang tao lang yung magpapatakbo sa church na ito na makasurvive yung church na to. Hindi yun maaari. Dapat ay marami tayo at magtulong-tulong tayo na maging maayos ang church na ito upang may sa palaganap ang ating kinakailangan gawin na ipangaral ang Ebanghelyo ng salita. Ebanghelyo na si Yahshua Messia. Sinasabi rin dito na mayroong mga sanggap na hindi kaaya-aya. Na kung sa tingin ng iba ay hindi maganda o kaya naman parang walang kwenta, sila yung pinakamahalaga at dapat na binibigyan ng puri. Na kung ating pakaliwanag sa verbal na liwanag, na kung meron man dito na hindi maayos yung ginagawa, dapat ay tulungan natin. At dahil nga, baka may problema lamang. Dahil nga, hindi tayo magkakapares ng ginagawa. Malay mo, mas importante yung kailangan niyang gawin kaysa sa ginagawa mo. Kaya dapat natin siyang tulungan. Dahil kagaya na sinabi sa ating talata kanina sa 1 Corinthians 12:27-30, hindi lahat pare-pareho ang gawain, magkakaiba tayo ng gawain. Hindi pwedeng yung pag-iisip, hindi pwedeng yung puso, siya yung titingin, o kaya naman hindi pwedeng yung paa, hindi pwedeng yung kamay, siya yung maglalakad. So, dahil nga may kanya-kanya tayong gawain, dapat gawin natin yung ating kinakailangan gawin at suportahan natin yung ibang may kanilang ginagawa. Sabi naman sa 1 Corinthians 12:25-26 ay ganito. Upang huwag magkaroon ng pagkakabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nagagalak na kasama niya. So, dahil nga nasa isang katawan lamang tayo, dapat tayo ay magtulungan at magkaisa. Dahil isa lang tayo ng iniingatan. Ito yung katawan. Kaya ayon sa ating makakaya na binigay sa ating kakayahan, dapat ay gawin natin lahat sa ating makakaya na gamit ang talentong binigay sa atin
upang maingatan ang katawan o ang sa mga Katolik ang buong church na ito, na kung may isa man sa atin na nagdaramdam ay damayin natin. Kasi kung sa isang katawan may nagkasakit yung isang organ, syempre mahahawa yung ibang mga organ. O kaya naman kung healthy yung isang organ, hindi maaaring hindi healthy yung iba. Kasi kung hindi healthy yung iba, yung healthy organ na yon hindi rin magiging healthy. Kaya bilang nasa isang katawan tayo, dapat tayo magkaisa at magtulong-tulong. At kung ano yung kinasasaya ng isa, yun ang kinasasaya natin lahat. O kung ano yung kinalulungkot ng isa, ay kinalulungkot natin lahat. Dahil nga nasa isang katawan lamang tayo. Ngayon, bakit nga ba mahalaga na ang mga spiritual gift o kaloob ng Espiritu na ibinigay sa atin ay dapat nating pahalagahan? Sabi sa Matthew 25:19-29 ay ganito. Pagkatapos na ng mahabang panahon ay dumating ang master ng mga aliping neon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Master, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang master, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong master. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Master, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang master, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Itapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong master. So, kung ating makapansin sa ating binasa na yung unang 2 binagbigyan niya ng talento ay ginamit na maayos yung pinagkaloob niyang talento. At dahil nga ginamit nila ito na maayos, nadagdagan pa sila ng mga talento. So, kung may binigay man sa ating talento, kahit isa man lang ito o marami, dapat natin itong pahalagahan. At kung atin itong gagamitin, ay maaari pa tayong bigyan ng mas marami. Sapagkat nagtatapat tayo sa kaunting bagay. Kasi itong mga talentong ito na binigay sa atin ng alahim ay pinagkatiwala ito sa atin na dapat nating pahalagahan. Na kung hindi natin ito pahalagahan, ay kukunin niya ito sa atin. Kaya sa mga susunod pang talata. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Master, nakikilala kita na ikaw ay tao mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo inasikan, nalagaan ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking tinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang sa iyong sarili. Natupad sumagot ang kanyang master at sinabi sa kanya, Ikaw na aliping masama at tamad. Nalalaman mo ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikal at nagaani doon sa hindi ko sinabugan. Ngayon pala ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakan ng salapi. At nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang aking pati ng pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala pati na panang nasa kanya ay aalisin sa kanya. So, gaya ng sinabi sa mga talata na kung ating gagamitin ng maayos ang ibinigay sa atin, ay maaari pa tayong bigyan pa ng mas marami. Pero kung hindi natin ito papahalagahan at sasantabi lang natin, ay kukunin ito sa atin. Kaya nga, kung nais natin na magkaroon ng mga spiritual gift o kaloob na spirito, o kaya naman ay nabigyan na tayo, dapat ito nating pahalagahan. At
kung hindi pa tayo nabibigyan, ay mangingi tayo sa Kanya. At upang tayo maging parte ng gawain ng mga banal na sa gawain pagliligtas. Upang maraming tao ang maligtas at makatulong tayo sa gawain. Ngayon mga kapatid, na napag-aaralan natin ito ay naway itatak natin sa ating puso at isipan at pahalagahan ang kaloob ng Espiritu na ibinigay sa atin. Sa pamamagitan ng paglinang sa mga ito at isipin natin ang mga kasambahay sa pananampalataya na meron rin silang mga talentong binigay sa kanila na bilang nasa isang parte tayo ng katawan na parte ng katawan ni Mashiach, dapat bawat isa sa atin ay magkaisa at magtulong-tulong na gamitin natin yung mga talentong binigay sa atin upang may isagawa ang gawain. Sapagkat nagkakaiba tayo ng mga talento dahil yun yung minagaling natin, na yun yung purpose natin dito. Kaya nga magkakaiba tayo ng talento dahil magkakaiba yung purpose natin sa church na ito. Kailangan po mga kapatid at yes. Maganda ang tinalakay mo, Daniel. Tama yan. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng talento para gamitin sa gawain. Kaya nga, kung ano man ang ibinigay sa inyo na talento, ay gamitin niyo sa ikauunlad ng gawain sa iglesia. Dahil kung hindi gagamitin iyan, ay talagang babawiin sa atin yung talento yan. Kagaya nung isa na nga lang binigay, hindi pa ginamit, hindi binaon sa lupa, kaya ang tawag sa kanya, ikaw masamang alipin na tamad. Dapat sana ibinigay mo sa laki ko sa mga nakal na sa laki. At pagbabalik ko, tinanggap ko sa saganang akin. Kaya nga't anumang talento ang ibinigay sa akin, gamitin natin ito sa ikaluluwa natin ng ating alahin. Okay? Okay.